Ipinapakita ng pambansang datos na higit sa 5% ng mga mamamayan ay maaaring maging mga gising. 5%, ito ang pag-asa ng sangkatauhan laban sa mga halimaw. Pero kayo, araw ng paggising, sa napakahalagang araw na ito, may mga taong nagtatangkang malate. Shit, pair. Kailangan bayaran ang nasirang pampublikong ari-arian ng guro. Si Xuye ay nahuli na naman sa 22 pagkakataon ngayong buwan. Nakasara na ang pintuan ng paaralan ng alas 8. Paano ka nakapasok? Yung electronic access ng paaralan. Parang papel lang ang firewall. Sobrang daming butas. Noong nakaraang linggo, naisipan kong ayusin. Kailangan may daan para madali akong makapasok at makalabas. Naging itim ang mga espiritu. Server ng paaralan. Sabi pa nila parang ang dali lang maglabas ng basura. Guro Wang, dali na. Naghihintay na ang inyong klase sa auditorium. Lahat tumayo at pumunta sa auditorium. Ang antas ng kakayahan ay mula hanggang isip, mula mababa hanggang mataas. Tandaan, walang mataas o mababang kakayahan. Kahit level ay pwedeng maging bayani. Anong problema ng batang ito? Ang iba ay nanginginig sa kaba. Pero siya, ganito ang ugali. Isang Xuye rin. Itaas mo ang kamay. Mag-concentrate ka. Gusto mo bang magising na talaga? Pinakamalaking kawalan ng kakayahan sa buhay ay ang pagkumpuni. Tila tuluyang nasira ang batang ito. Tapos na ang pagsusulit. Napakalaki ng kapangyarihan ng Isekai level. Magdudulot lang ito ng walang katapusang problema. Gumamit ng pinakamahina na A-level na kakayahan bilang panlilin lang. Tama na ito. Kung iisipin, yung isang buwang cooldown ni Tuifan, malapit na ring matapos. Tamang-tama. Panahon na para ayusin ang lumang banga na iniwan ni na mama at papa. Totoo ngang kayamanan ito. Kaya pala ganoon na lang ang pagpapahalaga nila mama at papa noon. Nakakaakit ng mga virtual beast. Sakto. Ang kondisyon para ma-unlock ang kakayahan bihasa ay hindi ba ang personal na pagpatay sa isang bato sa lamina nila lang? Walang dahilan para hindi tanggapin ang materyales na dumarating ng libre. Sige, simulan na ang plano. Ay activate ang pagtatanggal ng karaniwan. Targetin ang A-level na kakayahan manlilinis. Ang nakakatakot na aura ng hiyas na ito. Galing ito sa isang residensya na lugar. Paano naman posible? Kahit ano pa yan. Kapag lumitaw na, wag nang umasa na makatakas. Buksan ang mundo sa salamin. Mas malaki pala ang konsumo ng pag-alis sa karaniwan kaysa sa inaakala. Medyo mahina ang katawan. Maganda, kakaunti ang tao dito. Ang mga surveillance camera ay mga antigong kagamitan. Magandang lugar ito para mangisda. Hayaan mong makita kung anong uri ng isda ang mahuli ng Ace-class bite ko. Tawagin mo ang mga ordinaryong tao. Agad na tumawag sa Hunter Association para magulat. Rock Realm Beasts. Mukhang nahuli na ang isda. Tiethe, nakakainis na babae. Sige na, sayo na. Wow, paano siya basta umalis? Papunta siya sa akin. Mukhang mas masarap ang lasa ng Jiulipot kaysa sa inaasahan ko. Sumpa, hindi ko siya pwedeng hayaan na saktan ang mga sibilyan sa labas. Hindi maganda, tumakbo ka. Tiethe, nakikipaglaban sa labas. Ang malakas na ingay ay makakaakit ng mas maraming manghuli ng ilusyon. Walang katapusang problema. At para ma-unlock ang henyo, kailangan ako mismo ang pumatay sa bagay na ito. Hindi pwedeng hayaang maagaw ng iba ang puntos. Baliw na siya. Bakit tumakbo siya papasok? Hoy, ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka naghanap ng lugar para magtago? Naglalakad ako ng aso at nangangalap ng datos. Naglalakad ng aso. Ang pinakamabilis na bilis nito ay mga 8 metro bawat segundo. Isang uri ng atake. Pawis at pagsagasa lang ang kaya nito. Ngunit napakataas ng depensa nito. Hindi tumatagos ang atake mo sa depensa niya. Datos. Hindi naman mapapatay ng datos yan. Malapit na maubos ang enerhiya ko. Kung hindi pa tayo mag-iisip ng paraan, mamamatay tayong lahat dito.
Hindi pa sapat. Hindi pa kumpleto ang datos sa attack mode at defense limit. Kumuha ka ng bato sa lupa. Itapon mo ito sa kanya. Ano? Huwag mong gamitin ang iyong kakayahan. Gamitin mo lang ang karaniwang bato para itapon sa kanya. Subukan ang kanyang reaksyon. Hindi siya ordinaryong mamamayan. Sa ganitong sitwasyon na, gawin na lang nating buhay ang patay na kabayo. Umalis ka. Ituloy mo, itapon mo ng mas mababa para tamaan ang mga binti nito. Mas mababa, itutok mo sa puwang sa pagitan ng tiyan nito at ng lupa. Nakita ko na ang kahinaan nito sa tiyan. Walang kaliskis doon na nakatakip. Ah, ganun ba? Sige, gagawin ko ulit. Kasama sa pagkakataong ito ang aking kakayahan. Huwag magpadalos-dalos. May mataas itong talino. Ang depensang ginawa kanina ay patunay. Kung diretso mong atakihin ang kahinaan nito ngayon, tiyak na may iwasan ito ng perpekto. Makinig ka sa akin. May isa lamang tayong pagkakataon. Isugal ang lahat. Hayaan mong gamitin ko ang isang sirang bato bilang pang-akit. At gamitin ang iyong 11 na repair hand para ibalik ang virtual beast. Sigurado ka bang hindi ka nagsasalita ng panaginip? Ikaw ay may 11 na kakayahan. Regalo mula sa Pasko. Kaya mong gawing isang bagay na bato na iyong naabot. Isang bomba na maaari mong i-remote detonate. Kaya ang planong ito ay perpekto. Paano niya nalaman ito? Sagot ka na ngayon. Maniniwala ka ba o hindi? Siyempre, baliw talaga itong tao. Pero wala akong ibang pagpipilian. Sige, gagawin ko. Manual ng pagkukumpuni. Ngayon na. Antas ng taba. A level na kakayahan, natugunan na ang mga kinakailangan. A level na kakayahan. Nagtagumpay gamit ang isang 11 na kakayahan para makagawa ng plano. Palitan ito ng isang bagong 11 na kakayahan. Hindi ito lugi. Tulad ng inaasahan, otomatikong sinisipsip ng lihim na banga ang kaluluwa ng mga halimaw. Bilang panggatong, maling impormasyon. Ito ay isang nilalang mula sa bundok. Tapos na tayo sa pagkakataong ito. Tumakbo ka na. Protektahan ang mga sibilyan. Walang silbi iyon. Wow! Sino ka? Bakit may mga ordinaryong tao dito? Ginoo. Ako si Xuye, estudyante sa Jinchengno. 3 high school. Siya ang babaeng bayani na nagligtas sa akin. Malubha ang kanyang sugat. Kailangan agad siyang maospital. Guanyan, suriin mo ang kanyang sugat. Nangong summer, nangong material. Opisyal, delikado dito. Hindi na kita aabalahin sa trabaho. Kailangan kong umuwi agad. Hindi normal ang kapitan na iyan. Siya sa atin mo ang kanyang background. Ha? Ako ang diwata sa loob ng banga. Natulog ng libu-libong taon. Sino ka ba? Paano ka makakagambala sa aking malinis na pagninilay? Huwag ka nang magpanggap kung tunay kang Diyos. Dito sa lugar na ito, walang kahit isang piraso ng sahig na bato. At saka, yung 2 kaluluwa na kumain kanina, mukhang masarap na masarap, no? Nabaliw na nga ako sa kabusugan. Ako ang espiritu ng sinaunang hiyas na ito. Ikaw na batang henerasyon. Wala akong oras para magpanggap sa'yo. Ikaw ang espiritu ng palayok na ito, di ba? Sagot ka ng diretsyo. Magandang sagot. Hindi mawawala ang iyong pagkain mula ngayon. Kung hindi maganda ang sagot, ipinipihit ko ang takip ng banga para makatulog ka pa ng 1,000 o 800 taon. CJ. Matanda na ang banga ko. Narito ang panloob na espasyo ng banga ng Julie. Paano mo nalaman ang tiyak na pangalan ng aking kakayahan? Panginoon, ikaw ang nagpasigla sa matanda gamit ang iyong malinis na enerhiya. Itong kaldero ay kinikilala ka na bilang kanyang amo. Ang ilan sa iyong mga alaala at impormasyon tungkol sa kakayahan. Natural na nararamdaman ito ng matanda. Kaya sabihin mo na agad, ang aking pagpili ng likas na pinili. Ang pag-unlad at ang kakayahang maging isang henyo. Ano ba talaga ang mga kondisyon para ma-unlock ito?
Gusto mong malaman, pwede naman. Pero ang mga sinaunang kaalaman ay napakahalaga. Mukhang kulang pa rin ang espiritu ng mga hayop sa bundok. Hindi ka pa rin gising. Ayos lang, matulog ka lang. Maghahanap na lang ako ng ibang paraan. Hatch, Hatch, nagsasabi lang po ang amo. Ang paglilinaw sa inyo ay bahagi ng aking tungkulin. 立级修理手升级至 C 级修复师，需寻得虚境产物星海陨铁方可完成进化。 Eksklusibong lugar para sa mga mangangaso ng virtual realm. Hindi muna tayo makakapunta doon. Pangalawang tanong. Pinatay ko ang virtual beast ng rock realm. Na-activate na ang talent. Ano ang bagong kakayahan na nakuha ko? Ganito po, Ginoo. Mukhang malaki rin ang nagastos ko kanina. Siguro nagdadagdag ka pa ng kaunting kaluluwa. Nagbiro lang ako. Aking sasabihin sa'yo agad. 新能力获取，立即感知强化，基础效果提升五感。 Pagsusulong ng perception. Ito ang pinakawalang kwentang kakayahan mula sa kontinente. Ah, tama. Kailangan ko pang paalalahanan ka. Ang kakayahan mong mag-alis ng banal na estado. Dahil sa huling sandali, itinataas ito sa test na antas. Pumasok na sa isang buwang cooling period. Hindi ko muna makuha ang mga materyales para sa pag-upgrade ng kamay. Nasa cooling period si Chui Fan. Ang bagong nakuha kong sensory enhancement ay isang suporta. Ibig sabihin, ang pinakamalakas kong atake ngayon ay yung mababang kakayahang nakakabaliw na galaw. Mukhang kailangan ko ng umatake ng aktibo. Kailangan kong maghanap ng paraan para manghuli pa ng ilang virtual na hayop para madagdagan ang enerhiya ng banga ng Julie. Sabay na susubukan ko rin ang hangganan ng bagong kakayahang ito. Mula ito sa headquarters emergency na impormasyon. Ang nagtatago sa lungsod ng Jin ay isang sugatang virtual na demonyong bundok. Kailangan niyang pumatay ng maraming bagong gising na mag-aaral para maibalik ang kanyang lakas. Bukas na ang pinagsama-samang graduation ceremony ng lahat ng high school sa lungsod. Ito ang pinakamasikip na panahon para sa mga nagigising. Ito ay isang paunang babala ng isang madugong pagpatay. Mayroong 1-0 mataas na paaralan sa lungsod ng Jin. Nasabay-sabay na nagsasagawa ng seremonya ng pagtatapos. Hindi namin kayang hatiin ang aming sarili. Hindi talaga namin kayang magbantay. Yung taong iyon. Palagi niyang nakikita ang mga butas sa plano na hindi namin nakikita. Marahil. Fang Xin. Maghahanap ako ng tulong mula sa labas. Nahanap na kita. Tumigil ka, may tanong ako sa'yo. Bumagsak mula sa ganitong taas. Para lang hadlangan ako. Konsumable ba ang mga kasukasuan ng mga binti mo? Sino ka ba talaga? Anong kakayahan? Estudyante ng senior high sa Jincheng Sanzong, Siksuye. Tungkol sa aking kakayahan. Hindi mo ba ito nakita na? Hindi ako naniniwala na magbabaluktot ka ulit. Maniwala ka o hindi. May limitasyon ang iyong regalo sa Pasko. Kahapon, marami ka nang nagastos. Kaya ngayon, hindi ka nabanta sa akin. Ang halimaw na ito ay talagang isang halimaw. Gusto mo ng tulong ko? Pwede nating ipagpalit sa iyong impormasyon. Pinaghihinalaan namin na may isang malubhang na sugatang bundok na demonyo na nagtatago sa lungsod ng Jin. Kailangan niyang manghuli ng maraming nagigising para makabawi. Nagtataya kami. Malamang, gagawa siya ng aksyon sa graduation ng lahat ng high school bukas. At pagkatapos, may 10 high school sa Jincheng na sabay-sabay na nagdiriwang. Kulang kami sa tao. Hindi namin matukoy ang kanyang tiyak na target. Naiintindihan ko na. Isang napakasimpleng lohikal na tanong lang. Una, alisin ang 4 na ito sa silangan at timog ng lungsod. Malayo sa heograpiya. Mababa ang kalidad ng mga gising. Hindi ito karapat-dapat sa kanyang panganib. At saka, maluwang ang paligid. Hindi ito nakakatulong sa kanyang pagtakas gamit ang komplikadong lupain. Pangalawa, alisin ang 3 ito sa sentro ng lungsod. Nasa malapit lang ang sangay ng Longxia Institute sa Jincheng. Punong-puno ng mga eksperto. Pinakamabilis ang suporta. Dahil siya ay malubhang na sugatan. Hindi niya kailanman gagawin ang ganitong lugar na parang lambat. Kaya't natitira na lang ang 3 paaralan sa kanluran ng lungsod. Kagabi, nakatagpo tayo ng Shadow Beast sa lumang bahagi ng lungsod. Nasa loob lang ng lugar na ito. Ipinapakita nito na malamang na nakatago ang masamang espiritu malapit dito. Ngayon, isang tanong na pagpili. Sa pagitan ng Songqi at Zhongshan. Parehong nasa puso ng lumang bayan ang Songqi at Zhongshan. Makipot ang mga daan. Hindi nakakatulong para sa malawakang gulo at pagtakas. Ang Zhongshan lang ang nasa pangunahing daan sa kanluran ng lungsod. Nasa labas nito ang pangunahing kalsada at komersyal na lugar. Malawak ang daan. Kapag nakuha niya, basta makalusot lang sa mataong lugar. Para kang isda na pumasok sa dagat. Kaya may 70% na posibilidad na atakihin niya ang Jincheng Third High School. Iyon ang school ko. Bukas ang graduation ceremony namin.
Hindi pa umabot ng 3 minuto, natapos na niyang i-unlock. Ang aming koponan ay nag-analisa ng isang araw at isang gabi ng patay na sitwasyon. Hoy, magising ka na. Panahon na para magpalitan ng impormasyon. Paano hinahati ang antas ng enerhiya ng mga manghuli ng ilusyon nyo? Bato, bato buhangin, bundok, tuktok, bundok, kunlun. 6 na antas. Ang aming kapitan ay nasa antas ng bundok. Ako naman ay nasa antas ng bato. Naiintindihan ko na. Sandali. Gusto mo bang mag-isip-isip na sumali sa aming Dragon Summer Academy? Ang isip mo ay hindi dapat mapabayaan. Tama na. Bakit? Maging tagapaghuli ng mga nilalang. Pangalagaan ang mundong ito. Hindi ito. Ayaw ko sa salitang tagapaghuli ng mga nilalang. Tinanong kita para mahuli ang halimaw na iyon. Para sa sinasabi ninyong mga nagawa. Handa na ba kayo? Nagawing pain ang ilang libong guro at estudyante ng aming paaralan. Ganito na naman. Para sa sinasabing malaking layunin. Pinalakas na i-level na kakayahan sa pangunawa. Bilis, bata. Mabilis, bata. Sa kaliwang bahagi, sa 3 pwesto sa sulok, may isang bunton ng mga sirang bakal. Na may napakamahina ngunit napakapurong alon ng enerhiya. Ito ay isang kayamanan. Boss, magkano ito? Kapatid, magaling ang iyong paningin. Siyempre, ito ay isang antigong bagay mula sa nakaraang dinastya. Siyempre, kakatapos lang ilabas. Isang presyo, 20,000. 50 para kang nagpapasasa sa pulubi. 20,000 ni 1 sentimo hindi pwedeng bawasan. Pangalagaan mo, hey, huwag kang umalis. Madaling pag-usapan ang presyo. 15,800. 5,000 na ang sapat, di ba? Ano ang tinitingnan mo? Boss, yung putik sa sapatos mo ay mula sa lumang libingan sa kanluran ng lungsod. Yung mga kalo sa daliri mo ay dahil sa paggamit ng luoyang shovel. Tama ba ang sabi ko? Kakababa mo lang sa lugar. Nagmamadali kang ibenta ang mga bagay. Natatakot na mahuli ng mga tao mula sa samahan ng mga manghuli. Tama ba? Biliin mo sa akin ang espada na ito sa halagang 50 piso. Kung hindi, tatawagan ko na ngayon ang samahan ng mga manghuli. Para airport ito. May mga tao ditong nagtatago at nagbebenta ng mga ninakaw na posibleng maihalong masamang espiritu. Piliin mo na lang. Hindi pwede yan. Isang high school student lang gamit ang isang mapa sa telepono. At ilang pangungusap mula sa amin. Ang konklusyon na ito ay parang magkakaugnay. Pero sobra naman ang pag-aakala. Gawin natin ayon sa sinabi niya. Kapitan, isang 11 na kakayahan na nakaligtas ng 2 beses sa mga halimaw sa bundok. Kahit nakatagpo pa ng pagkakataon na makapatay ng isang rock mirror. Ang kanyang paghusga ay mas karapat dapat na subukan kaysa sa mga ginagawa natin dito sa loob. Target, kanlurang bahagi ng lungsod Sansan. Agad na tinawag ni Guyan ang lahat ng monitoring sa loob ng 5 kilometro sa paligid ng Sanzo. Lahat ng tikli sa mga kalye. Para sa masusing pagsisiyasat. Nakipag-ugnayan si Xiali sa headquarters. Humiling ng pansamantalang pagharang sa lugar habang ang graduation. Hindi lang sa utak nakasalalay. Baka hindi na ulit tayo swertehin gaya nito. Ang S-class na kakayahan ay class pa rin. Kailangan ko ng tunay na kapangyarihang makapagpasya. Ang Jiulihu ay makakapagpaayos ng mga bagay. Kung magtatagumpay ako sa pagkakataong ito, magkakaroon na ako ng lakas laban sa Yan Shiksushu. Ha. Kumpleto na ang mga materyales at pandikit. Nagsimula nang magpaayos sila Uhu. Hehe, bata. Handa ka na ba? Dumarating na ang sandali ng pagmamatuwid ng milagro. Ang aking sining sa pag-ukit ay hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Sandali lang. Ang lakas na ito ay hindi maganda. Nabali ang plano. Huwag masyadong puwersahin. Nagiging depektibo ito. Tunay ngang ang lipot ay para lang maglinis ng enerhiya. Hindi nito kayang ayusin ang pisikal na istruktura. Lahat ay bahagi ng plano. Mahina ang enerhiya ng putol na espada na ito. Walang silbi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin dito? Isang talim ng espada. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ay verify ang isang katangian. Gamitin ang aking enerhiya bilang gabay. I recast ang talim ng espada. Hindi ito possible. Ayusin. Ang ganitong kakayahan mo. Sigurado bang ito ang lugar na sinasabi sa kwento? Kumpirmasyon ng lokasyon. Naalis na ang 5 kahina-hinalang lugar sa kanluran ng lungsod. 4 ang natira. Ang huling target ay dito. Isang bahay na tinitirhan ng 2 matanda. Nawala ng kontak 8 araw na ang nakalipas. Damon. Handa na ba ang mundo sa salamin? Maaari mong simulan anumang oras.
Fangxin, nasa labas ka para mag-coordinate. Guyan, Xiali. Sabay kaming pumasok. Sugod na. Taktika. Salaming mundo ay magsisimula. Bubukas ang mundo sa salamin. Sana ang mga biktima nitong pagkakataon. Makapukaw man lang ng konting interes ko. Pero pinapunta pa rin ako sa labas para magbantay. Ganon din ang kapitan. Nalaman ni Sister Xin. Yung mga lumanang tauhan sa intelligence ay sobrang matigas makipag-usap. Nag-effort talaga ako. Magaling ang pagkakagawa. Babalik ako para pakainin kang masarap. Sana huwag mo lang akong tawagan sa gitna ng gabi. Naisan ko na sa'yo ang mga materyales. Sabi nga, sobra kang maalaga sa isang high school student. Hindi ba't magiging bayaw ko ka na pala? Umalis ka. Pabirong bata, tingnan mo kung paano kita ayusin pagbalik ko. 3 taon na ang nakalipas. Ganon na ganon pala. 3 taon na ang nakalipas, naranasan niya ang ganitong bagay. Kaya pala sobrang disappointment ang nararamdaman ang taong iyon sa mga hunter ng virtual. Ang enerhiyang ito ay mula sa virtual demon. Nakipag-ugnayan na sila. Kayo na ang dumating. Virtual demon, night demon. Gabi ng multo sa gabi. Gabi ng multo. Alam mong darating kami. Magandang codename. Hindi ko lang alam ang pagdating ninyo. Pero naghanda na ako para sa lahat ng posibilidad. Ikaw na matalino at maingat. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? May kaunting pagkakaiba sa plano. Ngunit maganda ang kinalabasan. Yung mga hunter na iyon ay namatay ng masakit. Hindi mo sila dapat insultuhin. Wala akong pakialam sa mga paghahanda mo. Sa araw na ito, tiyak na mamamatay ka. Nakahanda akong panoorin ito. Seremonya ng pagtatapos. Isang kinakailangang proseso lang. Yung mga pinahirapan ko ng 3 taon. Mga kawawang leader at mga salot. Sige, makakasama ko kayo ulit. Nakaalis na ang boss. Anong suot niya? Puting damit at itim na pantalon. Putang ina, ang dami sa kalye. Puting damit at itim na pantalon. Mayroon bang kapansin-pansing katangian? May nakatali sa kanyang kaliwang braso. Napakapansin-pansin. Anong bagay? Isang pulang pulseras. 2 grupo ng tao, isang layunin. Parehong kahangalan. Sakto na isang beses lang ayusin. Tawagan ang boss nyo. Sasabihin na hindi na kailangan turuan pa. Lumabas na si Big Brother Xuye. Nasa kalye lang. Narinig nilang lahat. Lumabas na si Xuye. Sabi ng Intel, nakatali ang kanyang kaliwang braso ng pulang bandana. Dapat bantayan ninyo ng mabuti. 3 taon na. Ito ang huling pagkakataon ng ating alyansa. Matagal na tayong minamaltrato ng batang ito. Kailangan nating maghiganti ngayon. Ay, mag-alis ng basura. Oh. Pasensya na po. Ginoo. Bless you. Kayong mga ganito lang na mga banda-banda, ano nang magagawa nyo? Noong panahon, mas magaling pa nga kami makipaglaban kaysa sa inyo. Ginoo, nagbibiro ka lang ba? Maniwala ka o hindi. Sinasabi ko na marami kayo at malakas ang grupo. Akala nyo ba hindi kayo matatalo sa away? Paano kung tumawag siya ng tulong? Pagdating noon, halo-halo na ang mga tao. Makikilala nyo pa ba kung sino ang kaaway at sino ang kakampi? Napakalin lang talaga ng taong iyon. May paraan ka ba, Ginoo? Baka magamit nyo ang mga bagong nakuha. Ilagay nyo ito sa kanang braso. Ito ang aming simbolo. Huwag hayaan na makapasok ang mga katulong ni Xuye. Mga kapatid, maging alerto kayo. Nandito na rin ang salot na si Xuye. Ayon sa impormasyon, may nakatali na dilaw na pulsera sa kanyang kanang braso. Ngayon, sinira ko siya. Ay naku, panibagong grupo ng walang utak. Bago makipaglaban, alamin muna kung sino ang kaaway at sino ang kaibigan. Sila ang mga kasangga na hinanap ni Xuye. Siguradong si Xuye ang nasa loob na nagtutulak sa akin. Talagang puno ng sigla ang mga kabataan. Puno ng sigla. Seremonya ng pagtatapos. Mga batang hindi pa maintindihan ang sitwasyon. Nagpapaligaya sa sarili dahil sa kaunting kapangyarihan. Kuya, huwag mo nang ganitong batiin sa susunod. Ayokong magkamali ang iba sa akin. Naku, paano mo ako nahuli?
Sa susunod, subukan mong lumapit na nakaharap sa liwanag. Opo. Isang anino pala. Walang pag-asa ang katalinuhan nitong taong to. Kuya Ye, nung pumunta ako, nakakita ako ng laban sa pagitan ng Johnny Alliance at ng mga tao mula sa Kinglong Hall. Hindi naman ikaw ba ang gumawa nito? Gusto nilang maghanap ng gulo sa akin. Pinagpaalitan ko na lang sila. Ang New Kinglong Hall noon, 2 taon na ang nakalipas, sobrang mayabang. Sa loob ng 2 buwan, nawasak mo na sila. Kung hindi dahil sa isang gago na nagbigay daan, dinala niya ako sa kanilang pugad. Hindi ko sana pinansin ang mga inutil na iyon. Pinagalitan lang nila kami ng 2 beses. Tapos pinatay mo na sila. Ikaw ang madilim ang puso. Tigilan na natin yan. Nasukat mo na ba ang kakayahan mo? Siyempre, tingnan mo. Ang kakayahan ko ay sea level. Control sa metal. Nakikita mo ba, kaya kong kontrolin ang metal. Medyo may potensyal naman. Sobrang magaspang ang pagkontrol. Kaya simple lang ang pagsipsip. Pero sapat na iyon. Sui, nagkita na naman tayo. Naalala ko na. Ikaw si Yang Wei ng 3 grupo. Ako si Liao Wei. Ikaw lang ang nagpapalusog ng tiyan. Ang buong pamilya mo ay nagpapalusog ng tiyan. Kaklase, kung may sakit, dapat agad gamutin. Huwag ipagpaliban ang paghahanap ng girlfriend. Balak kitang ayusin sa graduation ceremony. Mukhang gusto mo nang mamatay ngayon. Ako ay may B-level na kakayahan. Hindi ka katulad ng mga basura ninyo. Subukan mong gamitin ulit ang kakayahan mo. Oh, nagpapanggap ka pang may kapangyarihan. Sasabihin ko sa inyo. Ngayon, S-building. Ang pako ay nasa pangalan ng pintuan. Ito ang kakayahan na iyong pinagana. Huwag mong isisi sa akin kung kailangan ng paaralan na magbayad. Hey, Yej. Hindi naman ganyan. Walang lumabas na ilusyon. Mukhang nahadlangan ito. Medyo maayos ang bisa ng hunting team. Sui. Hindi nawawala ang kaluluwa. Gusto kong hamunin ka sa duelo ng mga gising. Talaga bang nasa malubhang estado ang taong ito? Huwag mo akong ikumpara sa mga walang silbi. Sa pisikal na aspeto, talagang ako ay malubhang nasugatan. Ngunit sa aspeto ng enerhiya, maganda ang aking kalagayan. Ang ibig mong sabihin ay nag-away tayo ng matagal. Pero kahit isang piraso ng balat mo ay hindi natin nasaktan. Tama ang sinabi niya. Mula sa simula, gumagamit siya ng enerhiya para sa depensa. Ang nagawa lang natin ay mga sugat sa balat. Palagi kang nag-aantay ng oras. Hindi kailanman umaatake. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang maghula. May mali. Yung ngiti na to, parang may pinag-iisipan siyang masama. Gaano na tayo dito mula nang pumasok tayo? Siguro 1 oras lang. Paano naman posible? 8:00 na ng umaga. Naku, maaari niyang malito ang ating konsepto ng oras. Ano ang silbi ng kanyang pag-antala sa oras? Ito ay isang ilusyon. Pinalaya niya ang asong gubat. Bingo! Sayang, walang gantimpala. Sobrang mahina. Kayo ang bagong nabuo na koponan, di ba? Ang nakaraang koponan ay dapat na namatay hindi nagtagal. Sining ng pag-ayos. Sining ng matibay na kalasag. Sa pag-apak sa anino, hindi ito magiging epektibo basta't baluktot ang liwanag. Ang enerhiya na kalasag ay kayang masira basta't sapat ang lakas. Ang 2 kasama mo, hindi man lang sila karapat-dapat na makapagpahilot sa akin. Bastos. Aking kasamahan, hindi ikaw ang dapat humusga. Gusto mo pang magtagal dito sa akin. Malapit ng durugin ng alaga ko ang iyong lungsod. Ang tungkulin ng mga manghuli ay patayin ka dito. Tungkol sa asong gubat na iyon, haharangin siya ng aking kasamahan. 4 na oras na. Anong ginagawa ng mga senior? Fang Xin. Senior, nandito ako. Nagloko ang gabi sa oras. Nagpadala ng mga Yanjingang Wolf upang atakihin ang paaralan. Ayon sa pagsusuri ng isang high school student, agad na pumunta sa 3rd middle school. Iniutos ko sa'yo na ipagtanggol ang lahat ng tao kahit ano pa ang mangyari. Pigilan ang mabagsik na lobo, kahit pa isakripisyo ang buhay. Tagapaghabol Fang Xin. Natanggap ang utos. Ang mapayapang mundong ito, hindi ko hahayaan na sirain ng kahit sino.
Diyos ko, tinitingnan ka niya. Abalang babae. Si Liao Wei ang target niya. Para maiwasan ang gulo. Mas mabuting lumayo. Humiga ka. Suye, ikaw ang sumugod. Kung hindi dahil sa sipanik Suye, patay na ako ngayon. Bato ng hangganan na halimaw, Gang Wolf. Paano siya napunta rito? Pangkulam na tali ng kahoy. Hindi ko siya matatagalan, takbo na. Nawala ang kontrol, nahuli ang pangkat ng manghuli. Hindi tama. Kung ang demonyong virtual mismo ang dumating, mas malaki ang ingay. Ito ay para ilayo ang tigre mula sa bundok. Tumakbo. Maghihintay ka na lang na mamatay. Tumakbo na. Xiaowan, ang paa mo. Kung ayaw mong mamatay, tumakbo ka. Kahit na maputol ang paa, kailangan pa ring tumakbo. Hoy, tanga, tingnan dito. Bakit laging may ganitong mga walang pag-asang hangal? Pag-ayos gamit ang bagay na may enerhiya na nakakabit. Baliktad na aplikasyon ng kamay sa pag-aayos. Hindi ko inakala na gagawin ko rin ang parehong kabubuhan tulad mo. Mukhang isa rin akong walang pag-asang hangal. Huwag kang magpapa-absent-minded. Hawakan mo ng mahigpit ang bar na nasa harap mo. Hindi ko inakala. Kahit ang taong walang puso ay magsusumikap para iligtas ang iba. Nakita mo naman. Dumating ako ng napapanahon. Sabi nga, dapat kitang pasalamatan. Dahil hindi mo pinabayaan ang pangako ko. Mula ngayon, ako na ang bahala dito. Makikita mo mismo kung ano ang tunay na manghuli ng mga halimaw. Mag-ingat. Tingnan mong mabuti, hindi ako kasing mahina ng iniisip mo. Ang lakas ng sipa na ito. Kayang itaboy ang ganitong kalaking halimaw. Ang mga manghuli ng halimaw ay hindi lang umaasa sa kakayahan sa laban. Ang katawan na sining ay maaari ring magbago ng agwat ng antas. Mabilis, umalis kayo at iwasan ng tao. Hayaan silang. Ito ay E-level na kakayahan. Arena ng labanan. May kakayahan din ang mga ilusyon na hayop. Kakayahang pangrehiyon. Maliban kung mamatay ang nag-apply. Kung hindi, walang makakalabas. Gusto niyang wasakin tayo lahat. Hindi ko papayagang sirain mo dito ng walang pakundangan. Simulan na ang salamin ng mangkukulam. Huwag nating sayangin ang oras na pinagkaloob niya. Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo. Lumakad na si Kuya na Jish papunta roon. Magiging problema ang larangan na sumisipsip ng enerhiya. Ang mundong nasa salamin ni Fang Xin ay binubuo rin ng enerhiya. Hindi ko alam kung gaano ito katagal magtatagal. Walang silbi. Ito ang batas ng larangan. Maliban na lang kung may malakas na tao sa bundok. Kung hindi, hindi talaga masisira. Sa loob ng Colosseum. Lakas ng Grey Wolf. Bilis, depensa, lahat tataas ng higit sa 30%. Tiyak na mamamatay yung batang mga ngaso na yun. Pag namatay siya, tayo na ang susunod. Lahat tayo mapapahamak. Di rin namin alam kung may chance pa kaming kumain uli sa hinaharap. Gusto kong pumunta sa timog para makita ang dagat. Gusto kong dalhin si Bunso, si Xiaoyu, sa parke ng libangan. Gusto kong kumain ng hotpot mula sa Shocheng. Bilang isang hunter, parang wala akong nakuha ni isang bakasyon. Ngunit ang maging hunter ay pangarap ko mula pagkabata. Hindi ako pwedeng mamatay ng basta-basta dito. Alam mo ba, ang aking kakayahan, ang lakas ay dumadami ng geometriko habang lumalapit ang distansya. Hindi man Pasko ngayon. Maligayang Pasko.
Ang Colosseum ba ay nagpapalakas ng 30%? Ang standard na pagpapalakas ng Colosseum sa Rock Realm ay 30%. Ang lobo kanina ay nagpakita lang ng isa 0% na pagpapalakas. Nagtatago siya ng lakas. Pinag-iisipan niya ang batang babae. Parehong nasa Yanjing. Malaki ba ang agwat ng mga manghuli at mga halimaw? Malaki. Ang pisikal na kakayahan ng mga halimaw ay higit na mataas kaysa sa tao. Kung makikipaglaban siya sa batang iyon, tiyak na mamamatay siya. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na manghuli. Isa na namang walang pag-asa na hangal. Hoy, asawa, saan ka pupunta? Ang lalaking ito ay nagtago pala ng ganitong kalakas. Mamatay na ba ako dito? Malinaw namang nangako ako sa kuya. Regalo bago magpaalam. Ito na ang huling paraan. 6 metro. 5 metro. Mga ganoon. Dito ba? Oy, nandito na ako para iligtas ka. Ikaw, paano ka nakapasok? Tama na, umalis ka na, hindi ito para sa'yo. Naghahanda ka bang makipagsapalaran? Ayaw mong madamay ako, di ba? Alam mo na, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Akala ko noon, ang tinatawag na hunter ay isang grupo lang na naghahanap buhay para sa pangalan at pera. Mga taong makakakita na lang habang namamatay ang mga ordinaryo. Sinasabi mong mali ang aming paninindigan na protektahan ang mga ordinaryo. Noong 3 taon na ang nakalipas sa High City. Suye, tignan mo ang itsura ko kanina. Para bang sa mga manghuli ng ilusyon. Yung mga manghuli ng ilusyon na naghihintay sa tamang pagkakataon para umatake. Upang makuha ang pinaka-perpektong resulta. Na nakatingin lang habang siya at ang 15 tao ay nilamon. Hindi ko kailanman inisip na ang ganong bagay ay dapat ipagsikapan. Nakita ko ang kanyang anino sa iyo. Isang walang pag-asa na hangal. Bumilis ka, umalis ka dyan. Iyan ang Juebao. Hindi, ito ay may depekto. Walang silbi talaga. Nakalimutan kong sabihin. Ang kakayahan ko ay tinatawag na repair hand. Kahit na gumuho ang langit, kaya kong ayusin ito. Ito, hindi ito possible. Talagang naayos mo ito. Hindi lang iyon. Kahit ang natitirang pinagmulan ng enerhiya ay na-activate na rin. Tama ka. Ang tunay na diwa ng tagagawa ay ang mag-ayos ng sirang bagay upang maging buo muli. Sa konsepto, ang sirang yubaw ay natural na maaaring maayos din. Ano ang kakayahan ng espada ni Lao He? Bawat isang Juebao ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Maari kong sabihin sa iyo ang tungkol sa espada na ito. Pero may 2 bagay akong kailangang ipaalala sa iyo. Sabi ko na, una, ang espada na ito ay pira-piraso ng isang sinaunang banal na sandata. Kahit na naayos mo ito, nabawasan na ang pinagmulan nito. Ang pagkakaroon nito ay maaaring magdala sa iyo ng napakalaking problema. Ang pangalawa ay tungkol sa kanyang kakayahan. Siya, talagang, hinarap ng direkta ang bato ng salamin na halimaw. Mag-ingat! Ito ba si Juebao Guxiao? Tawag ba talaga sa kanya ay Guxiao? Ang kakayahan ni Guxiao ay la-level na pagtatapos ng liwanag. Ang epekto nito ay di matitinag, walang bagay na hindi masisira. Kung hindi ka makakatakas, edi huwag na lang magtago. Hindi pa sapat ang sugat na ito. Lahat ng itinuturing na isang bagay ay maaaring ayusin. May 5 segundo na lang. Tandaan mo, may limitasyon ang iyong F-class na kakayahan. Ang pag-ayos sa lumang espada na ito ay tatagal ng hanggang 1 minuto lang. At ang iyong enerhiya ay sapat lang para sa 1 beses na pag-ayos. Naku, nagkamali ako ng hindi napapansin. May natitirang 4 na segundo. 3 segundo. Sa layo na ito, maaaring mapalipad si Guxiao. Tapos na ba talaga?
May panahon pa. Haha. Ginoo Kapitan. Nang dumating kayo dito, dugo na ang dumaloy sa paligid. Ano ito? Ito ba ang kapangyarihan ng Mountain Realm Demon? Tapos na ang bangungot. Na-level na kakayahan, Tomb of Blades. Ang hawak mong sandata ay mukhang isang magandang hiyas. Dahil lumabas na ang Blue Shadow, ang kapalaran mo ay wala ng iba pa kundi. Bakit hindi pa bumabagsak? Ano ang kinatatakutan mo? Natatakot ka ba na gagamitin ko ang kapangyarihan ko laban sa'yo? Senior, wag mo akong patayin. Nasa likod mo siya. Hindi ka nag-atubiling gawin iyon. Hindi hihingi ng awa sa akin si Guyan na iyan. Mas pipiliin niyang saktan ang sarili para paalalahanan ako. Ito ay isang ilusyon. Bakit tayo iniwan ni Kao siya? Ikaw, sira ulo. Ang masakit na alaala ay palaging pinakamalaking kahinaan ng tao. Jue Baozing, lumipat. May isa pang nandoon sa katawan ng wolf. Mabilis, umalis ka dito. Pumunta ka sa Sanzong, delikado si Fang Xin. Hahaha. Huwag kang mag-alala pagdating ninyo. Doon, puno na ng dugo. Kung ayaw mong mamatay, sundan mo na lang. Ginoong Kapitan. Nasira ang mundo sa salamin. Yun ang huwad na demonyo. Paano siya nakarating dito? Fang. Si Ziying ay lumiko. Pumupilit. Isang alon na tapos, isang alon na naman ang sumunod. Namatay si Gang Lang. Pero kaya pang tumagal ng arena ng labanan ng 5 minuto. Sapat na iyon. Sapat na durugin kayong lahat ng mga langgam. Ang aking perpektong plano ay nasira ng batang ito ng salamin. Gusto kong mamatay ka. Mukhang ito ang nakuha kong baraha. Ay level na kakayahang nag-aapoy ng dugo. Sa pamamagitan ng pagsunog ng dugo para makakuha ng lakas. Sa aking pananaw, napakahina at madaling matalo. Siksiyawang nga. Years na antas ng nag-aalab na dugo. Maaari nitong pataasin ang buong katawan ng 5 beses. Maaari rin itong tipunin ang isang pagsabog na sapat na. Ano? Sinabi ko na ang swerte ko ay palaging maganda. Sino na ngayon ang naipit? Imposible, hindi ito maaaring antas. Suye, anong balak mo? Bakit hindi ka nag-atubili? Ang isip ko ay may tumpak na modelo sa lahat ng nasa paligid. Ang ganitong magaspang na ilusyon mo. Kahit na nakapikit ako, hindi ako magkakamali. Suye, tingnan mo ang hitsura ko kanina. Mukha ba akong hunter? Hindi ka dapat maging siya. At hindi ka rin dapat mag-alinlangan sa sandaling iyon. Hangal na tao. Ililigtas ba natin sila o patuloy na lalaban sa akin? Kaya naming protektahan ang aming sarili. Lumaban ka ng buong tapang. Itaboy mo siya, kuya. Naniniwala kami sa'yo. Gago, ito ba talaga ang gusto mong protektahan? Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapabaya.
Hindi ako magpapatalo dito. Gusto kong patunayan sa kuya ko na yung taong yun, halos isugal ang buhay niya para sa kanila. Paano kita papayagang manalo? Ah! Kuya, ito ay 11 na kakayahan. Uy, gising ka na. Oh, gising na. Anong petsa na ngayon? Agosto na, nakatulog ka ng 2 buwan. 3 araw. Haha, akala ko magtatanong ka kung nasaan ito. Kagawaran ng sentro medikal sa kanluran ng lungsod. May billboard sa labas ng bintana. Pinakamakabago ang kagamitan. Siguro ako ay labis na nanghihina dahil sa pagkawala ng dugo. Naitukoy ko ang oras, lugar, at dahilan ng pagkahilo sa loob ng 42 segundo. Genius ka talaga. Napatay mo ang isang demonyo sa bundok, at isang demonyong hayop mula sa bato. Nailigtas ang isa-isa 0 estudyante. Ang mga tagumpay na ito ay ilalagay sa iyong pangalan. Gusto kong bigyan kayo ng gantimpala para sa inyong mga tagumpay. Ayokong maging masyadong mapagmalaki. CJ, ang gantimpalang ito ay sapat na para maging bagong estudyante ka sa Longxia Academy. Pangalan mo ba ay Fang Xin? Huwag kang mag-alala, ayos na ako. Parang naging mommy ka na. Huwag nang magsalita pa, iyon ay Mountain Realm Void Demon. Kung nakaligtas ka, ayos na yun. Paggalang. Suye, bilang kapitan ng Hunting Void 15, nagpapasalamat ako sa iyo. Ito ang malaking pagkukulang ko sa tungkulin. Kung hindi ka naging, hindi masukat ang magiging epekto. Mahilig ba kayong mga manghuli ng ilusyon sa mga awkward na laro? Natapos na namin ang mga gawaing pangwakas. Ang mga alaala ng mga nagpakamatay ay gagabayan. Hindi ito magdudulot ng problema sa iyo. May tatawag sa iyo tungkol sa iyong gantimpala. Bukod pa rito, narinig ko na ang tungkol sa iyo mula kay Fang Xin. Alam kong may prehwisyo ka sa mga hunter ng Void. Hindi ko inaasahan na agad mong babaguhin. Pero sana magamit mo ang sarili mong mga mata para makita kung sino talaga ang mga hunter ng Void. Kung maaari lang sana, gusto kong makita ka sa seremonya ng pagtanggap sa Dragon Summer Academy. Ikaw, imbitasyon mula sa Dragon Summer Academy. Hindi ko inasahan na makuha ito sa ganitong paraan. Maaaring ang pagdating ni na Fang Xin ay isang pagkakataon. Ngunit ang katotohanan 3 taon na ang nakalipas. Ang mga taong pumatay sa kanya. Kailangan kong personal na alamin ito. Kung nais kong mabilis na mapalakas ang aking lakas. Pumasok sa pangunahing bilog ng mga manghuli. Ang Longxia Academy ang tanging pagpipilian sa ngayon. Bakit ang bilis-bilis mong umuwi, Senior? May balita mula sa board ng direktor. Malaki ang posibilidad na ang Night Demon ay isa sa mga huawang ng Virtual Demon. Kapatid ni Ming Zhou. Makalipas ang pagkawala ni Senior Tao Tiao, patuloy na kumikilos ang Virtual Demon. Ngayon, ang kapatid ng huawang na si Tiu ay napatay sa aming bansa. Malaki ang posibilidad na gagamitin nila ito para maghiganti. Hindi ba't delikado, Sixu? Kaya't binigyan siya ng Senior ng Dragon Jade, at na-block na namin ang balita. Gusto ng sumo na gumanti. Ang target ay kami lang. Mukhang walang pakialam. Ngunit may pusong makatarungan. Kung talagang makakapunta siya sa Longxia Academy, marahil ay makakapagdulot ito ng malaking alon. Ginoong Mingzhao, hindi pwede. May likas na tagapangalaga ang kaharian ng Dragon na Dev. Ikaw ay atakehin ng mga malalakas sa kaharian ng Kunlun. Ang ibig mong sabihin, ang aking tunay na kapatid ay namatay sa kaharian ng Dragon. At ako ay manonood na lamang. Wala nang magagawa. Yung tanga mong kapatid ay mamamatay. Hindi ba't dahil sa sobrang pressure na ibinibigay mo? Ngayon, pinapabayaan mo ang mga kamag-anak. Sobrang walang silbi naman. Hongyu, akala mo ba ikaw ay isang bituin? Kaya't hindi kita magagalaw. Tinatawag ka ng hari ng mga illusion sa templo ng mga Diyos ng illusions. May mga piraso ng sinaunang mundo na lumitaw sa Star Country. Kailangan mong personal na mahuli ito. Tungkol sa batang iyon na pumatay sa iyong kapatid. Nagpadala na ang bliss ng isang mambabatas doon. Hindi magtatagal. Ang katawan ng taong iyon ay ipapadala sa harap mo. Dito kay Eje. Kakatapos lang ng hospital, kumakain na ng ganito. Anong mahalagang bagay? Ipinagdiriwang ang paggaling mo. Kuya, ang galing mo sa paaralan ng mga nakaraang araw. Ang gwapo, di ba? Gwapo nga. Kung hindi ka lang agad nahulog ng mukha pagkatapos mong manuntok.
Mas gwapo pa sana. Grabe, ang pangit ng pagkahulog ko. Ang aking isang buhay na karangalan. Akala ng lahat ay dahil sa mga manghuli ng mga ilusyon. Na humina sa mga demonyo. Kaya mo nakuha ang tagumpay. Ngunit alam ko na ikaw talaga ang pumatay sa kanila. Walang mali sa sinasabi nila. Kung wala sila, talagang wala akong pagkakataon. Tama nga. Si Tang Xiaowan, ang pinakamagandang babae sa school, at si Liao Wei. Diretsong tinanong kung ibibigay ko ba ang contact details ko sa'yo. Hindi mo ba binigay? Siyempre, tinanggihan ko agad. Kuya, sa tingin mo, karapat-dapat ba silang makuha ang contact details ko? Sa totoo lang, pwedeng ibigay ang contact details ng school beauty. Sige na, ang kakaiba mo ngayon, ha? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Ito nga, hindi ka makakalusot sa'yo. Kuya Go, actually, ako. Gusto ko lang sabihin beforehand. Normal lang ang orientation ko. Mahal ko rin ang mga babae. Pupunta na ako sa akademay ng mga nagigising. Sa Shucheng Academy na lang. Paano mo nalaman? Yung mga paaralang tatanggap sa'yo gamit ang level mong kakayahan, ilan lang iyon. Galing ka sa Shucheng. Doon ang pinakaangkop. Panglima sa bansa ang ranggo. Hindi naman masama. Dumating ako para magpaalam sa'yo. Bukas ng umaga aalis na ako. Kuya Ye, salamat sa mga nagdaang taon. Oh, ang dami mong sinasabi. Ikaw ba ay nangangarap maging isang ganap na nagising? Mangangarap. Kaya magpatuloy lang sa pagsisikap. Ang pangarap ay isang napakagandang bagay. Principal, nandito na ako. Rector. Rector, muli ka nang naghugas ng mata habang natutulog. Yigset, anong nangyari? Anong nangyari, nag-earthquake? Rector, karaniwang earthquake hindi apektado nito. Kao siya, bakit nandito ka? Ikaw ang tumawag sa akin. Naalala ko na. Ano ba ang dahilan kung bakit kita tinawag dito? Tanungin mo ako, gusto ko ring malaman. Tama, kumain ka na ba? Ito ang mesa na binili ko ng malaki ang gastos. Kung wala kang ibang gagawin, aalis muna ako. Naalala ko na. Ang estudyanteng inirekomenda mo ay si Xuye, tama ba? Sabi sa ulat, may kakayahan siyang antas. Pero malamang ay may dual na kakayahan siya. Kahit na pareho dapat ay antas ang dalawa. Kaya, naniniwala ka pa rin ba na karapat dapat siyang pumasok sa Longxia Academy? Tama, ang mga demonyong ilusyon at demonyong gabi ay pinatay niya. Para protektahan siya. Nakasara na kami ng balita tungkol dito. Dito kita tinawag dahil dito. Ang demonyong gabi ay may hawak na ilusyon na Jade. Sa sandaling mamatay, ipapadala nito ang mga huling tanaw bago mamatay pabalik sa ilusyon na kaharian. Ano po ang sinabi ninyo? Hindi ba't nangangahulugan ito, na ang inyong pagkukunwari ay walang silbi? Sa pagkamatay ng Nightmare, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ten Emperor Mingzu, ay nakita na ang mukha ng salarin. Babalik na ako sa Jin City ngayon. Baka hindi ka pa makasabay kung babalik ka ngayon. Punong guro, matagal ko nang ipinadala ang isang maaasahang tao. Para kunin ang bata. Maaasahang tao. Ano nga ang pangalan niya? Oh, ang tawag sa batang iyon ay Hari ng Yelo. Talagang hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Ang langit ay nagdala sa iyo. May isa pang bagay. Pumunta ka sa paliparan para sunduin si Instructor Lian Shu. Nasa 8:00 ng gabi ang kanyang flight. Instructor Lian Shu. Hindi ba't siya ang namamahala sa... Tama. Siya ang may responsibilidad. Talagang malas ng grupong ito ng mga bagong estudyante. Aalis na ako papuntang paliparan. Mukhang magiging interesante ang pagsusulit sa pagpasok ngayong taon. Lai Zai. Acti. Masyadong mahaba ang cooling period ng survival of the fittest. Hindi pwedeng umasa lang dito. Kailangan perpekto ang kontrol mo sa mga kakayahan mo. Hindi pwede. Ito ay tinatawag na limited virtual realm. Ang epekto ay halos katulad ng mundo sa salamin ninyo. Hayaang hulaan ko. Gabi na at nakasuot ka ng ganito. Ikaw ang nagsara sa akin dito. Isa kang matagal ng uhaw na bakla. Kung ako nga, dapat nakahiga ka na sa vending machine ngayon. Imbes na nakatayo ka at nakikipag-usap sa akin. Ikaw ay mula sa lupon ng mga pseudo-demonyo. O, alam mo pala ang tungkol sa lupon. Siyempre, isang grupo ng mga alipin ng mga pseudo-demonyo. Karaniwang tinatawag na mga taksil sa tao. Kami ay umiiral para sa dakilang layunin. Tanging sa pagtulong sa mga panginoong pseudo-demonyo. Maaari lamang nating iligtas ang mundong ito. Hayaan mong hulaan kung bakit ka nandito. CJ, dahil sa bangungot,
Hindi ilalabas ng opisyal ang tungkol sa pagpatay ko sa kanya. Ngunit naghanap ka pa rin. Ibig sabihin, may espesyal na paraan ang demonyo ng gabi para ipasa ang balita pabalik. Ikaw ba ay ipinadala ng kanyang kapatid na si Ten Emperor? Ngunit dahil dito, ngayon kailangan mong mamatay dito. Ako ang ika-17 miyembro ng konseho ng mga espiritu. Huwag magtangkang lumaban. Wala kang anumang pagkakataon. Dahil ang aking antas ay tuktok. Ito ba ang kapangyarihan ng tuktok? Hindi ako makagalaw. Ginoo kongresista para patayin ako na isang batong antas. Sinugo mo pa ang mga nangungunang antas. Hindi naman kailangan, di ba? Walang sinuman sa kongreso na mababa sa antas ng bundok. Kung gusto mong maging kongresista, kailangan kahit man lang. Sa ganitong kalagayan, gusto mo pang makakuha ng impormasyon. Mayroon kang kaunting talino. Ngunit nagbago na ako ng isip. Inutusan ni Ginoong Jaile na bibigyan ka ng pagkakataon. Basta't handa kang sumali sa parlamento. Handa ang Ginoo na lubos na sanayin ka. Lubos na sanayin ka. At pangangalagaan ang iyong buhay. Talagang lumana ang paanyaya na ito. Sabi mo kanina, walang nasa ilalim ng antas ng bundok sa kongreso. Basta sumali ka lang. May paraan ang Ginoo para mabilis kang umangat. Hindi mahirap maging nasa antas ng bundok sa loob ng 2 taon. Hindi mo ba natatakot na ako'y magtaksil? Kapag nakaranas ka na ng bautismo, maiintindihan mo kami. Binyag ay isang uri ng ritual ng pag-iisip. Ang binyag ay makakatulong sa iyo na makita ang tunay na mundo. Sa oras na iyon, pusang loob kang maglilingkod sa mga nakatatanda. Tunay na mundo, sobrang dami mong tanong. Sasagutin lang kita. Ang kapulungan ay makakapagbigay sa iyo ng lahat. Pera, kapangyarihan, kababaihan, lakas. Kahit na mabaligtad pa ang kamatayan. Sabi mo pa, kaya ngang baliktarin ang kamatayan. Tama, makapangampanya bilang isang mambabatas. At makakabigay siya ng isang hiling kay Lord Gokuraku. Kabilang na ang pagbuhay sa mga namatay. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, ang asawa kong namatay ng 7 taon na ang nakalipas ay muling binuhay ni Lord Gokuraku. Kung ganun, ako, paano ako makakasali sa ganitong organisasyon na parang kulto? Mukha ba akong tanga? Kumusta naman ang acting ko kanina? Kung ganun, mamatay ka na lang. Kakayahan ng kambal. Sa wakas na ayos mo ang nakakabit na takip ng botelya para makalayo. Matagal mo nang naisip ito. Pero akala mo ba na makakatakas ka basta-basta sa pansamantalang pagkaputol? Naiintindihan ko na. Ang totoong pumipigil sa akin ay hindi ang enerhiya ng iyong pikrium, kundi ang iyong kakayahan siguro. Hayaan mong hulaan ko. Isang uri ng di nakikitang kamay. Tama, kakayahan ng B-level. Hindi nakikitang kamay. Pero kahit na malaman mo, paano mo ito mapipigilan? Ang jade na kayang putulin ang aking di nakikitang kamay. Kung ganoon, wala ka nang matatakasan. Kahit hindi ko alam ang pangalan mo. Pero yung senior, siguradong nakita mo na siguro. Kung hindi ka kikilos ngayon, talagang mamamatay na ako dito. Sino ka? Yung lakas na ito. Ikaw ba si Ruan Rui, ang Ice King? Na level na kakayahan. Paano siya nandito sa panahon ng yelo? Dahil nandito ka na. Sa pagkakataong ito, ako ang nagkamali. Pinayagan ba kitang umalis? Mahal na Ginoong Yelo, tayo'y parehong nasa tuktok ng salamin. Talaga bang gusto mong magkasira tayo? Kapag naipit na ako, huwag ka ring mag-iisip na makakatakas ka. Interesado ako. Ano ang nagbigay sa'yo ng maling akala na pareho tayo ng antas? Sasaktan ka. Paano ka naging ganito kalakas? Ikaw ang nagsimula nito. Hintayin mong mabuksan ko ang virtual na mundo. Ang mga tao sa paligid ay dapat makisama sa aking libing. Sa tingin mo, bakit ko nagyelo ang paligid? Nagyelo mo ang espasyong ito. Pareho tayong nasa tuktok. Ginoong Yelo, mag-ingat sa likod mo. Karapat dapat ka bang ikumpara sa akin?
Salamat sa iyong pagtulong, Ginoo. Kailan mo napansin na ako? Mula pa noong una, nang nagsimula ang limitadong virtual na mundo, nagkaroon ng pagbabago sa ilaw sa kanto roon. Akala ko may gumamit ng espesyal na paraan para maglaho. Magandang hula. Kaya nang imbitahan ka kanina ng senador. Tunay kang tumanggi. Dahil sa aking pag-iral, kailangang tanggihan. May pinagkaiba ba ang resulta? Hindi ako naniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Buhay na muling bumangon. Ang ipinapakitang kakaibang kilos mo ay puro palabas lang ba? Paano maaaring may bagay na sumasalungat sa mga batas ng mundo? Paano ako malilinlang ng ganitong mga panlilinlang ng kulto? Magaling! Sana huwag mong ipagkanulo ang sangkatauhan. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Hihi! Sana hindi dumating ang araw na iyon. Tungkol naman sa pagkakaroon ng damdamin. Ako lang ang nakakaalam niyan. Hindi ba dapat sinabi niya ang dahilan ng pagdating niya ngayon? Ipinadala ako ng punong guro para protektahan ka. Nagpadala ang rektor ng isang senior. Hindi lang siguro para protektahan ako, no. Pinapakiusapan ako ng rektor kung balak mong sumali sa Longxia Academy. Hindi ko pa masyadong naisip yun. Sabi pa ng rektor na minamanmanan ka na ng Virtual Demon Council. Hindi namin kayang protektahan ka 24 oras. Baka sa susunod, hindi ka naswertehin. Ang inis talaga niya. Hindi ito ang katapusan ng pag-atake. Kailangan nating humanap ng ligtas na lugar. Matagal ko nang hinahangaan ang Dragon Summer Academy. Ang makapasok sa akademiyang ito ay pangarap ko sa buong buhay ko. Magaling! Tara, umalis na tayo ngayon. Sabi mo aalis tayo ngayon. Kakatapos lang ng laban, kailangan na agad maglakbay sa gabi. Kagagaling lang ng mambabatas. Siguro hindi na sila magpapadala ng tao sa maikling panahon. Sasamahan kita na makipagpaalam sa mga magulang mo. Kumuha ng ilang gamit. Matagal nang nawawala ang mga magulang ko. Wala namang masyadong kailangang dalhin na gamit. Pasensya na. Matagal nang pumanaw ang mga magulang ko noong bata pa ako. Walang dahilan para mag-sorry dito. At saka, nawawala lang ang mga magulang ko. Hindi sila pumanaw. Nagtataka lang ako kung bakit sobrang nagmamadali. Hindi ba't ang normal na pasukan ay sa Setyembre? Sino ang nagsabi sa'yo na siguradong makakapag-aral ka? Anong ibig mong sabihin? Mayroon akong Dragon Jade. Ang Dragon Jade ay paanyaya lamang para sa pagsusulit sa pagpasok. Bukasan ng umaga 8:00 ang opisyal na simula ng pagsusulit sa pagpasok. Maghintay sa pagsusulit. Ang mga pumasa sa pagsusulit lamang ang may karapatang makapasok. Ikaw na ang huling batch. Kaya pala ang sinabi ni Kao siya na kung maaari ay ganito ang ibig sabihin. Ginoong Ruan Rui, nakarating na ako sa tamang oras. Anong ginagawa mo? Sumakay ka na. Sumpa ng mga mayayamang anak. Sumpain ang yelo. Kailangan mong magbayad para dito. Nandito na ba tayo? Huwag mong sabihin na nandito ang Longxia Academy. Anong tinitingnan mo? Dito. Malayo ang kabisera. Wala akong pasensya sa biyahe. Bilis sumakay. Dapat maihatid kita bago magsimula ang pagsusulit. Ganito kaingay tapos nanginginig pa. Paano ako makakatulog? 4 na oras ang biyahe mula dito papuntang akademya. Paano ka sasali sa entrance exam kung hindi ka magpapahinga? Sapat na ang ilang oras na tulog mo sa sasakyan. Tama. May mga dapat bang tandaan sa entrance exam ngayon? Iba-iba ang nilalaman bawat taon. Pangunahing sinusuri ang kabuuang kakayahan. Tapos na ang iyong combat test. Combat test? Kailan? Kagagaling lang sa kamay ng mga nagigising sa pit mirror. Nakatagal ng 2 minuto nang hindi namamatay. Lampas ka na sa siyam na bahagi ng bagong buhay. Palagi kang hindi kumikilos. Ibig sabihin, sinusubukan mo ako. Hindi ka ba natatakot na mapatay ako ng senador na iyon? May 100% akong kumpiyansa na mapipigilan ko siya bago ka mamatay. Ang antas ay hindi palaging nangangahulugang tagumpay. Kahit pareho kaming nasa tuktok ng antas, hindi ko kailangang gamitin ang buong lakas para patayin siya. Laban sa katawan. Anong nangyari? Ginoo Fang, may problema ang binata. Inatake kami. Nagsasabi ka ba ng joke? Ito ay isang 4,000 na kalasag. Yung taong yun na Night Owl. Hindi pa siya namatay. Hari ng yelo. Akala mo ba? Ang aking kakayahan ay ang hari ng gabi. Ngayon, babawi ako para sa aking mga kababayan. Ganun pala. Gamit ang enerhiya, nagtago ng isang bakas ng buhay. Kumuha ng lakas sa gitna ng gabi. Nakawala sa aking pag-ielo. Ako naman ang naging pabaya. Ikaw na ang bahala sa taong ito. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Hoy, lalabas ka ba para labanan siya? Mananalo ako. Kuyaksu, maliit na kapatid. Hawakan mong maigi.
Sa araw na ito, tiyak na mapapahamak ang Ice King dito. Ito ba ang laban ng mga malakas sa Peak Realm? Ganito kalupit ang Peak Realm. At ano naman ang kalagayan ng Spirit Realm at Kunlun Realm sa itaas? Ano ang magiging kanilang kalagayan? Aalis na ba tayo ng ganito lang? Huwag kang mag-alala, sabi ng binata, panalo talaga tayo. Gusto ko ring ipakita sa'yo kung paano namatay ng malupit ang mga kababayan natin sa harap mo. Kaya mo ba? Gagamitin nitong tao ang buhay natin para takutin si Senior Ruan Rui. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Laban na naman. Muling kailangang mag-focus para protektahan ang mahihinang kapwa. Ito lang ang magdadala sa'yo sa kabuuang pagkatalo, Ice King. Bibigyan kita ng garantiya na sa pagkakataong ito, mamamatay ka ng hindi ka aya-aya. Yung dalawang inutil sa eroplano ay ang kahinaan mo. Hoy, hindi na maganda ang nangyayari. Naging pabigat na tayo sa binata. Para maprotektahan tayo, kailangan lang magpakita ng 50% ng lakas ang binata. Malaki ang limitasyon. Kung si Pangulong Fang ay susuko sa pagprotekta sa atin, gaano kalaki ang tsansa ni Senior Ruan Ru na mapatay siya? Kung hindi siya magpapadala sa distraction, madali lang. Sige, naiintindihan ko na. Anong ginagawa mo? Umalis ka na. Senior Ruan Ru, huwag mo nang protektahan ang eroplano. Gamitin mo ang buong lakas mo. Patayin mo ang halimaw na ibon na ito. Maingay na insekto. Mabilis, bumalik ka sa akin. Ang halimaw na ito ay tiyak kong mapapatay. Kaya kong protektahan ang eroplano. Kailangan mo lang bitawan at sumugod. Maniwala ka sa akin. Sige, isang beses lang, maniniwala ako sa iyo. Ginoong Fang, makinig ka sa utos ko mamaya. Susunod, protektahan natin ang ating sarili. Handa ka na bang harapin ang iyong kamatayan, hayop? Ha, darating na ang aking kamatayan. Alam mo ba, sino ang kausap mo? Yelo na Kamao. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang katawan ay nakatagilid sa pinakakaliwa. Mas kumakain ng enerhiya kaysa sa inaasahan. Ngayon, ikaw na ang bahala. Ginoong Yelo. Ano? Hayop, saan ka nakatingin? Talaga namang nagawa ng batang iyon ang mabilis na labanan. Yelo na bumagsak. Sambit ng gabi. Diyos ng Yelo. Imposible, sa gabi ako ay walang kapantay. Ako ang hari ng gabi. Kahit na ikaw ay hari ng gabi o hari ng araw. Huwag kang humarang sa aking daan. Kahit ang Diyos, ipapakita kung kaya kitang patayin. Ang salbahing iyon. Kung hindi dahil sa kanya, para kay Haring Suwang. Gusto mong magpakamatay. Anong nangyari? Nasira ang propeller. Lumalipad sa ganitong kalagayan, magparachute ka na. Walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Wala nang ibang paraan kundi iyon. Kumilos ka na. Ginoo Fang, ginagawa na namin. Ginoo, nasira rin ang makina. Hindi ito maayos agad.
Pasensya na po. Suye, maliit na kapatid. Maaaring hindi ka makadalo sa pagsusulit sa pagpasok na ito. Walang problema, ganitong mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang responsibilidad sa pagkakataong ito ay nasa akin. Anong oras na? 3:30 ng umaga. Sa anumang paraan, hindi na tayo makakarating. Kahit na maaaring mahuli tayo ng kaunti. Ngunit maaari kong ipangako sa iyo. Natiyak na makararating ka sa akademya bago ang pagsusulit sa pagpasok. Hey, hindi mo naman balak. Na ikaw ang mga siwa sa pagsusulit sa pagpasok na ito. May problema ba? Ginoong Kangwei. Nababahala ako na ikaw ang mamahala. Sa 120 na estudyanteng ito, kahit kalahati ay hindi maiiwan. Ang kalidad ng mga estudyante sa akademya ay bumaba kamakailan. Sa halip na mag-aksaya ng mga yaman sa mga walang silbi, mas mabuting bawasan ang bilang at tumanggap lamang ng tunay na mga elite. Ngunit ang mga aksyon ng mga demonyo ay lalong dumarami. Hindi ba't mas dapat tayong magpalawak ng pagkuha ng estudyante? At hayaan silang mamatay. Walang kakayahan. Ang maging hunter ng ilusyon ay para lang maging cannon fodder. Sapat na. Bakit kayo dalawa nandito sa opisina ko? Principal, lalong lumalala ang inyong amnesia. Kayo ang tumawag sa amin. Sang-ayon ako. Tungkol ito sa entrance exam. Ipinagkatiwala kay Instructor Lianshu ang buong responsibilidad. May kalahating oras na lang bago magwalo. Pumunta tayo sa testing area. Ayokong mahuli. Instructor Lianshu, ilang estudyante ang inaasahan mong pumasa ngayon? Mga 30. Ako si Han Hao. Ang nagising ay the level na kakayahan. Astig, di ba? Magandang araw, guro. May 3 pang tao sa loob ng 2 minuto. Ito na ba? Magsimula na tayo. Hindi na ako makapaghintay. May 2 pang tao. Uy, nandito na. Hindi na magtatagal. Hindi rin naman sobra. Mukhang nakalusot ka nga. Uho. Bakit kaya may tao na sobrang ostentatious? Ah, ikaw pala yung tahimik pero may pinapakita. Matagal na tayong hindi nagkita. Guro Lianshu. Si student na ito ay bagong estudyante ngayong taon. Naipadala ko na siya sa tamang oras, kaya aalis na ako muna. Parang takot na takot siya na tumakas. Ang galing ng kuya. Bakit ang tawag sa akin ay baitao? Ako si Xu. Ang guy na ito ay mukhang medyo gwapo. Bakit parang may masamang aura at mukhang tuso? Kapatid Suye, swerte mo talaga. Kung dumating ka pa ng 1 segundo, malala na yan. Anong mangyayari kung dumating ng 1 segundo? Nakikita mo ba? Yung taong iyon ay kilalang kilala bilang ang demonyong instruktor na si Lianshu. Demonyong instruktor. Pasensya na, instruktor. Sobrang excited ako kahapon. Kaya hindi ako nakabangon ng umaga. Ano man ang parusa mo sa akin, tatanggapin ko. Na-late ka ng 1 minuto at 10 segundo. Hindi na maulit sa susunod. Walang maraming susunod sa buhay. Pwede ka nang umuwi, kaklase. Ha, ano po ang sinabi ninyo? Sabi ko, tapos na ang iyong entrance exam. Ang resulta ay bagsak. Pakiuwi na lang po. Bakit naman? Ako ay isang air level na may kakayahan sa Dragon Jade. Dahil lang po ako ay huli ng 1 minuto. Mababawasan na ng kwalifikasyon. Dahil ako ang namumuno sa pagsusulit na ito. Sino mang hindi susunod sa oras? May 3 salita lang ang pagsusuri. Hindi ka karapat-dapat na maging instruktor. Nais mo pang gamitin ang iyong kakayahan laban sa akin. Naintindihan mo ba? Nagsisimula na ang inyong unang pagsusulit para sa pagpasok. Kaya pala ito ang sinasabi ni Baitao na seryosong resulta. Buti na lang at umabot tayo. Noong nakaraang taon, siya ang namahala sa pagsusulit. Mahigit kalahati ang natanggal. Kailangan mong mag-ingat ah. Nagsisimula na ang inyong unang pagsusulit para sa pagpasok. Seryoso ka ba? Ayon sa iyong kahilingan, kailangang maalis ang 12 ng mga bata. Ano ngayon? Kaya mo ba? Kaya naman. Ang unang pagsubok na ibibigay ko sa inyo ay ang pag-akyat ng bundok. Yung bundok sa likod ba? Hindi yun. Guro Kangwei, pakiusap, sabihin sa mga batang ito kung aling bundok ito. Ito ba ang bundok sa ilalim ng ating mga paa?
Gumagawa ng bundok mula sa wala. Isa na namang taluktok. Hindi nakakagulat na ito ay Dragon Summer Academy. Ngayon ay ipapahayag ang mga patakaran. Napakasimple na nilalaman ng pagsusulit. Kumakyat sa tuktok ng bundok sa loob ng 30 minuto para makumpleto ang pagsusulit. Siyempre, may isang espesyal na patakaran pa. Sa pagkakataong ito, 80 lang ang makakapasa sa unang pagsusulit. Kung sakaling maabot ninyo ang tuktok at puno na ang mga slot, pasensya na. Mapapailalim pa rin kayo sa eliminasyon. Nako, naubos na ang lakas ko. Ubos na ang enerhiya. Ngayon ay kakalaban ko ang mahigit 100 na mga henyo sa lakas. Napakadelikado ng pagsusulit na ito para sa akin. At hindi ito magiging ganoon kadali. Nagsisimula na ang unang pagsusulit. Tunay ngang siguro kang Wei. Lalo pang tumitibay ang iyong kakayahan bilang Diyos ng bundok. Malayo pa ako sa iyo. Narinig ko na bumaba ang iyong antas dahil sa sugat. Pero para derrotarme, creo que solo necesitará 2 movimientos, verdad? Hot Shot tambien solo necesita 2 movimientos, verdad? Ang kakayahan ng mga gising, hindi kailanman ginagamit laban sa sariling kababayan. Hindi magalang, mayabang, walang takot. Kung papasok siya sa Dragon Summer Academy, mamamatay siya. Nakuha ko ang unang pwesto sa pagsusulit na ito. Halos tapos na ang oras. Guro Kang Wei, maaari ka nang magsimula. Iwasan ang habol ng batong higante. Umakyat sa tuktok ng bundok sa loob ng 30 minuto. At dapat ay nasa loob ng top 80. Ngunit sa ngayon, hindi pa ako buo ang lakas. Uubos na ang enerhiya ko. Totoo bang isang matinding pagsubok ito? Kami ay nagsama-sama para talunin ito. Naitanggal ang 13 tao. Sobrang lakas ng tama mo. Paano kung may panganib sa buhay? Huwag mag-alala, kaya naming mabuhay sa ilalim ng matinding presyon. Doon lang tayo karapat-dapat pumasok sa laban. Nagbibiro ka ba? Sobrang tindi ng ginawa mo. Ang kahinaan niya. Ang kahin ay anya ay. Naku, nahuli na tayo. Salamat sa pagtulong. Pero sanay akong kumilos mag-isa. Pasensya na. Huwag magmadali. Makinig ka sa plano ko. Mababang ang panganib. Mataas ang sansa na magtagumpay. Alaynan. Sa pakikipagtulungan lang ngayon. Pagkatapos nito, bawat isa ay magpapakita ng kakayahan. Siyempre, sisisiguraduhin ko muna ang kakayahan mo. Ay ang pagbabago ng sariling grabedad, di ba? Paano mo nalaman? Ang landas ng paglipad mo ay palaging tuwid. Kung kakayahan mo ay paglipad, pwede kang gumalaw ng pahilig. Mas madali ring umiwas sa mga atake. Ngunit hindi mo nagawa. Halos naipit ka kanina dahil sa biglaang pagliko ng gravity. Kaya hinuha ko na ang kakayahan mo ay sa pamamagitan ng pagbabago ng direksyon ng sariling gravity. Ay nakakamit mo ang epekto na parang paglipad. Ang A-rank na kakayahan na core gravity ay kayang baliktarin ang gravity sa akin. At pansamantalang baguhin ang direksyon ng gravity ng mga bagay na nahahawakan. Ngunit limitado lamang ito sa 6 na direksyon, pataas, pababa, pakaliwa, pakanan, pasulong, at pabalik. Maganda, katulad ng iniisip ko. Kaya makinig ka mabuti. Ang plano ko ay... Hoy, tanga. Yung katulad mong bobo at tanga. Gusto pang hadlangan kami. Talagang pangarap lang. Maganda, ito na ngayon. Ayon sa kalkulasyon, ang bilis ng suntok ng bato na higante ay 6 metro bawat segundo. Kombinasyon ng saklaw ng atake at iyong inersya. Kailangan mo lamang tandaan ang 4 na oras na punto. At ang mga kaukulang direksyon. Huminto, diretso mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Magaling, gagawin kong matagumpay kang makadaan dito. Unang oras na punto. Pagkatapos ng 5 segundo, ang grabidad ay babalik sa ibaba. Ikalawang oras na punto. Pagkatapos ng 3 segundo, ang grabidad ay nasa ibaba. Agad na ibaling ng buong lakas sa kaliwa. Ikatlong oras na punto. Pagkatapos ng 3 segundo sa kaliwa, ang grabidad ay nagbago ng direksyon pababa. Huling oras na punto. Pagkatapos ng kalahating segundo, ang grabidad ay gagabay sa harapan. Lakas ng takbo.
Naku, hindi na makakatakas ang taong iyon. Ito ang dahilan kung bakit mo ako pinapapunit ng tela. Tingnan mo, sinabi ko na magtatagumpay tayo. Si Raulo, muntik ka nang maipit. Kung hindi ko lang pinili na maniwala sa'yo kanina. Sobra ka nang nasaktan. Pero pinili mo naman akong pagkatiwalaan, di ba? Dito na nagtatapos ang ating pagtutulungan. Ang galing ng plano mo. Pero napakapanganib. Hindi lahat ng tao ay mangahas na sa ganitong sitwasyon. Pumili na magtiwala. Unang patong ng tela ng siguro. Ikalawang patong ng mga bato ng siguro. Maniniwala ka man o hindi, hindi gagalaw ang aking plano. Tanggapin ko ang iyong katapatan. Dobleng siguro. Kahit hindi siya pagkatiwalaan ng kasama. Mayroon siyang ganap na plano. Kahanga-hanga talaga. Ang ibig mong sabihin ay, nakahanda siya ng dalawang plano mula pa sa simula. Kakayahan ng isang i-level na mekaniko, na may ganitong talino. Hindi lahat ay nakabase sa antas ng kakayahan. Ilan ba sa mga E-level at D-level na henyo ang nakatapos ng unang pagsubo? Sa tingin ko, ang batang ito ay tiyak na makakapasok sa top 5 ng mga bagong estudyante. Nagbibiro ka ba? Paano magkakaroon ng ganitong halimaw sa mga bagong estudyante? Nakakatuwa, napaka-interesante ng mga bagong estudyante sa pagkakataong ito. Anong ingay iyon? Ito ang lokasyon ng pangalawang batong higante. Anong nangyayari? Napatumba ako. Hehe, ganito lang yan. Ang tibay ng nilalang na to. Layo-layo kayo sa akin. Hindi ko papansinin kung aksidenteng matamaan ako. Ito ba ay isang halimaw na may anyong tao? Parang larong pambata lang. Hahaha. Gusto pa ni Xiao Carla na maungusan ako. Ang dami talagang mga halimaw sa Dragon Summer Academy. Wala nang mahigit sa 15 minuto. Siya yun. Bakit siya nandito? Hindi na ako yung dating. Yung batang babae na laging nakatago sa likod ng iba. Ngayon, panahon na para sumugod. Hindi ko na kaya, hindi ko mapigilan ang pangalawang pagkakataon. Pagiging buhangin. Ang kakayahan na ito ay ang muling pagbubuo ng material. Hala, nandyan sa taas. Mabilis, tumayo ka na. Kaklasik si Yawan. Bumalik ka at tulungan siya. Maaaring maipit siya sa ilalim. Putang ina. Natutulungan pala ang tao. Kailangan bang magbayad ng ganitong kalaking halaga? Tumalon sila sa bangin. Suye, muli mo na namang ako naligtas. Huwag kang magkamali. Hindi kita nililigtas. Yung mga gangster na nangharas sa akin 2 taon na ang nakalipas. Nahulog sa billboard at napainom ng dugo. Yung stalker ko noong nakaraang taon. Kinabukasan, pinapalabas kami ng lahat, nakatali sa park. At ilang linggo na ang nakalipas, pinasok ang flagpole na may masamang intensyon. Gawa mo ba lahat yun? Sobra ka na bang magyabang? Hindi ko kilala yung mga sinasabi mong tao. Pero sigurado akong kilala mo ang ate ko. Ikaw yung kuuna tao na nabanggit niya. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ang kapatid kong babae, si Tangxian. Paano siya namatay? Suye, kung maaari. Matutulungan mo ba akong alagaan ang kapatid kong babae? Mula pagkabata, napakasimple niya. Madali siyang mabuli. Parang isang manghuli ba ako kanina?
Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Si Tangtan ang pangalan ng ate mo. Talaga bang hindi mo na maalala? Sabi ko na, hindi ko siya kilala. At hindi rin kita inililigtas. Gusto ko lang makipagtulungan sa'yo. Makipagtulungan. Hindi pa tapos ang entrance exam. May natitira pang mahigit 7 minuto. Kung may hindi ka pagkakaintindi sa akin. Pagkatapos ng exam natin pag-usapan. Pero nahulog tayo. Paano tayo aakyat sa tuktok ng bundok sa loob ng 7 minuto? Kaya naman. Pero bago iyon, kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Ang epekto ba ng iyong kakayahan ay ayon sa inaasahan ko? Ang iyong kakayahan ay level 5. Lakas ng kapalaran. Anong epekto nito? Kayang gawing material ang mga walang buhay na bagay. Halimbawa, gawing kanyon ang bato. Paano ang bilis ng pag-convert at mga limitasyon? Kailangan mong lubusang maunawaan ang estruktura ng material. Ang bilis ng pagbabago ay may kaugnayan sa material. 1 minuto lang ang kailangan para gawing bakal ang bato. At mas interesado ako sa mekanismo ng armas. Naiintindihan ko, hindi ito permanenteng pagbabago, kundi pansamantala lang. Magaling, pareho tayo ng palagay. Hoy, bakit agad bumalik sa dati ang bato na higante ng huminto? Wala nang oras. Tatanungin kita, alam mo ba ang tungkol sa rocket booster? Siyempre, alam ko. Pero ito ay lihim ng estado. Hindi ko pwedeng malaman ang eksaktong istruktura. Mga disenyo, gaano katagal ang kailangan mo para sa 2 pirasong 1 metrong laki? Bakit mo ito meron? Dahil sa curiosity lang. Dahil sa curiosity lang. Sobrang grabe naman ito. Walang masyadong paligoy-ligoy, kaya mo bang gawin ito? Kaya ko. Tapos na ang testing. May 5 minuto pa. Ginawa mong rocket propeller ang mga binti ng lalaking ito. Madali lang. Ngayon na. Ang galing, nagtagumpay. Pitumput-walo tao, hindi masama. May 5 minuto pa. Nakahabol. Hindi ko naman sinasadya. Sino ba ang mag-iisip pa ng ganoon sa ganong sitwasyon? Bukod pa rito, hindi ba siya nailigtas na? Wala nang tao sa likod mo, instruktor. Dapat tapos na ang pagsusulit, di ba? Hindi pa oras. Hanggang hindi pa tapos ang pagsusulit. Hihi. Ayos, hindi nakita ng instruktor. Pupunta ka lang mamaya para humingi ng tawad sa kanya. Mukhang 79 na tao lang ang makakapasa. Yung 2 nahulog sa bangin at nakipaglaban sa malaking bato. Talagang walang katuturan. Anong nangyari? Yung batang iyon ay talagang nagawa ito. Ito. Ano ba itong mga ito? Makakalipad ang dambuhalang bato. Tingnan mo, sinabi ko na makakarating tayo. Binabati kita. Pero sayang, nasa bundok na ang 79 na tao. Isa lang ang makakalusot sa inyo. Baka mas mabuting hayaan na lang silang magkasama sa pagpasok. Hindi pwedeng baguhin ang patakaran. Umalis ako kung hindi dahil sa'yo. Matagal na akong naalis. Dapat sa'yo ang pwesto na ito. Nagpakatatag ka para makarating dito. Huwag kang sumuko. Tinuruan ako ng ate ko na dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga tumulong sa atin. Mas karapat dapat ka kaysa sa akin na maging hunter. Teorya ng mga tanga. Napagdesisyonan mo na ba? May 1 minuto pa. Napagdesisyonan na. Kaya ikaw ang kukuha ng huling pwesto. Hindi, pareho kaming makakapasok. Anong balak mo? Sabi sa patakaran. 80 lang ang pwede. Unang patakaran. Kailangang makarating sa tuktok ng bundok sa loob ng 30 minuto. Ikalawang patakaran. 80 lang ang makakatapos ng pagsubok. Ano ang gagawin mo? Ibig sabihin, basta't bago matapos ang oras, may 80 lang na tao sa tuktok ng bundok. Yung katulad mong nagtaksil sa kasama. Hindi ka dapat maging hunter ng virtual. Pumatay. Guro, pigilan mo siya. Tapos na ang oras. Eksaktong 80 tao ang nasa bundok.
Binabati ko kayong lahat sa pagtatapos ng unang pagsubok. Isang buhay ang nakataya dito. Hindi ba sobra ang ginawa mo? Nandyan naman ang guro, hindi ba? Pababayaan mo ba siyang mahulog at mamatay? Ako? Siyempre, hindi. E di tapos na rin. Huwag mong palitan ang ibig sabihin. Kung tutulungan ko o hindi, iba iyon sa pagiging brutal ng ginawa mo. Huwag kang padalos-dalos. Guro Kangwei, wala akong pakialam. Hahaha, magaling ang sinabi mo. Per, Guro Kangwei, masyado kang nakatuon sa formalidad. Tinanong kita kung bakit siya huli dumating. Dahil iniligtas niya ang batang babae. Paano naman yung isa na itinapon niya? Para makatakas siya. Hinila niya pabagsak yung taong nagligtas sa kanya. Pero, hindi naman karapat-dapat mamatay sa kasalanang iyon. Ayaw ko sa mga idealista tulad ninyo. Kahit anong sitwasyon, kayang iwanan ang mga kasama. Bakit mo akalaing sa hinaharap poprotektahan niya ang mga tao? Imbes na sarili niyang takasan ang panganib. Natapos niya ang pagsusulit sa loob ng mga patakaran. Walang anumang problema. Magpahinga muna kayo. Sa kalahating oras, magpapatuloy ang ikalawang pagsusulit. Ano? Magpapahinga lang ng kalahating oras. Ang hindi patas nito, para sa patas na laban. Siyempre, hindi ko papayagang sumali kayo sa ganitong kalagayan. Pansamantalang pagbawi ng mga mahahalagang bato. Magpapainit ng mga dugo, di ba? Maghanda na kayong lahat. Ang susunod na ikalawang pagsusulit. Kayo ay mayroong hindi higit sa kalahating tao na makakapagpatuloy. Guro Kangwei, hindi ka masyadong nakipagtulungan sa ibang mga hunter, di ba? Kaya't ganyan ka ka-inosente. Ginoo, ano ang gusto mong sabihin? Ang katarungan ay hindi lamang may isang anyo. Huwag lang tumingin sa mga kilos. Tingnan ang tunay na kalikasan. Pag-isipan mo ng mabuti. Ano ba talaga ang kalikasan ng batang iyon, katarungan o kaguluhan? Tama, ihanda na ang lugar para sa unang pagsubok. Ganito pala ang tunay na kalikasan. Ito ba ang katarungang kanya lamang? Halos ganap na ang paggaling. Ngayon, ipakikilala ko ang mga patakaran ng ikalawang pagsubok. Bilang mga manghuli ng ilusyon, sa harap ng nakamamatay na panganib, ano sa tingin ninyo ang makakapagpataas ng sansa ng kaligtasan? Sapat na lakas, walang kapantay na bilis. Hindi iyon, kundi swerte. Tama, ito ay swerte lang talaga. Hindi laging ang pinakamalakas ang nakakaligtas, kundi yung may pinakamatibay na swerte. Ito na ang ikalawang pagsubok sa inyong swerte. Ang tawag dito ay huling-huli. Ikalawang pagsubok, huling-huli. Napakadali lang ang patakaran. Ako ang manghuhuli, kayo ang mga tao. May 5 minuto kayo para magtago. Pagkatapos ng 5 minuto, sisimulan ko ng manghuli. Lahat ng mahuhuli ko at mawalan ng malay ay matatanggal. Huwag mag-alala, kapag nanghuli ako, ikokompress ko ang enerhiya sa salamin ng bato. Ang pagsubok ay magtatagal ng 1-0 minuto. Kung makakalusot kayo, ibig sabihin, nakalusot na kayo. Huling paalala, ang oras ay pera. Sana'y magtagumpay kayo. Simula na ang pagsusulit. Hindi lang basta-basta laro ng taguan ang pagsusulit na ito. Ang swerte ang susi. Grabe. Baitao. Ikaw pala, Kuyaksu. Hindi ko inakalang pipili ka rin ito. Walang bakas na dumaan dito malapit.
Paano ka nakapasok dito? Medyo kakaiba ang aking kakayahan. Bukod pa rito, masyadong maraming tao sa gilid ng gubat. Hindi ito ligtas. Base sa aking maraming taon ng karanasan. Kapag tumatakas sa paghahanap, kailangan gawin ang kabaliktaran. Tapos na ang oras. Dadalhin na ng multo ang tao. Tatlo na ang na-eliminate. Ang bilis naman. Doon na tayo pumunta sa kabilang side. Dalawa na ang na-eliminate. Nagsasabi lang ba kayo ng joke? Paano pa kayo makakatakas? Ganap na random ang direksyon. Ito ba ang ibig sabihin ng pagsubok sa swerte? Hindi, mali yan. Epektibo ba talaga ang pagtatago? Bakit ang bilis ng pag-aalis? 5 na ang naalis. Bilang ng naalis, sandali lang. Anong naisip mo? Bakit ka kusang lumapit? Hindi ito basta pagsusulit ng swerte lamang. Nabiktima tayo. Anong ibig sabihin nito? Ang oras ay ginto. Paano mo maaasahan ang kapalaran? O, ganun kabilis mo nang nalaman. Bakit? Hindi ba kayo magpapasya na tingnan kung ano ang kapalaran ninyo? Ayaw kong isama ang resulta. Umaasa sa swerte na parang bula-bula na bagay. Kaysa doon, mas gusto kong kontrolin ang sarili kong kapalaran. Harapin ito ng diretsyo. Nabaliw ka na ba? Nalinlang tayo. Hindi patas ang pagsubok na ito. Sabi mismo ng instruktor nung nakipaglaban siya sa inyo. Doon lamang niya malilimitahan ang enerhiya sa antas ng bato. Hanggat hindi kami naglalaban, maaari niya kaming patayin agad gamit ang orihinal niyang antas. Ang tinatawag na pagtatago ay isang bitag. Ang bilis ng kanyang pag-aalis ay 5 tao kada minuto. Sa loob ng 10 minuto, 50 na iyon. Kung tayo ay magtatago, ang tsansa nating mabuhay ay 37.5% lamang. Kapag nakasalubong mo siya, 100% kang matatanggal. Matalino kaya kayo tatlo ang kailangang maging unang lumabas. Ang mga instruktor na gustong saktan ka ay sila lang tatlo. Huwag mo akong isali. Su, Kinsey, Zuli. Sigurado ba kayo na para sa mga taong nagtatago? Handa kayong harapin ako kahit malagay sa panganib ang pagtanggal sa inyo. Kahit magtagumpay kayo, ang mga benepisyo ay para sa kanila rin. Sila ay nakatago lang sa likod at nanonood. Minsan ay nagrereklamo pa na hindi kayo magaling. Instructor, huwag mo akong siraan. Kung sila ay matatanggal, masakit iyon para sa akin. Hamunin mo ako. Ang posibilidad na kayo ay matanggal ay nasa 70%. Sabi ko na, mas gusto kong kontrolin ang sarili kong kapalaran. At mas mataas ang tsansa kong makaligtas kaysa sa 37.5%. Yung paraan mong basta-bastang magtanggal ng iba ay parang paglapastangan sa kanilang mga pangarap. Hindi ko matanggap yun. Ayaw ko na nanloloko. At gusto kong malaman, gaano kalakas ang naipit sa batong mundo. Tungkol sa iniisip ng iba, wala akong pakialam. Sinabi ko na ito ay isang pagsubok ng swerte. Sa kasamaang palad, pinili ninyong hamunin ako nang hindi ninyo alam ang inyong kakayahan. Ibig sabihin, napakasama ng inyong swerte. Parang mga insekto na lumilipad sa apoy. Delikado. Matalinong maliit. May 1 segundo pa. Itigil ang oras. Ganun ba? Ito ba ang buong kakayahan mo, guro? Pinapatigil ang oras ng lahat ng bagay sa loob ng nakikitang saklaw. Cooldown ng 5 segundo. Tumatagal ng 3 segundo. Saklaw ng atake 3 metro. 1 minutong pakikipag-ugnayan lang. Naabot na ang ganitong antas ng pagsusuri. Patuloy kang nakasuot ng salamin upang limitahan ang iyong pananaw. Ang mga nahulog na dahon kanina ay nagbigay liwanag.
Ang mga dahon sa likod mo ay normal na nahuhulog. Ngunit ang nasa harap mo ay kumikilos. Tama ka. Kahit na walang komunikasyon kayong tatlo, nakipagtulungan kayo ng ganito kalakas. Talagang napakahusay ninyo. Pero may isang bagay kayong mali ang paghusga. Kahit na makita ninyo ang aking kakayahan, hindi ibig sabihin nyo na matatalo ninyo ako. Talagang walang patawad yung ginawa ng instruktor kanina. Hindi ba natatakot ang matandang ito na mapagsabihan? Hindi ba naiintindihan ng batang ito ang paggalang sa nakatatanda at pagmamahal sa mga bata? Sa huli, ikaw ang batang ito. Papakita ko sa iyo. Isa sa 5 sining pagsabog. Ang pagsabog ay direktang tumatama sa loob. Ang enerhiya sa loob mo ay nawasak ko na. Sinabi ko na, pinili ninyo ang pinakamalalang resulta. Ngayon, ako na ang magtatanggal sa inyo. Nabawi lang ang isang braso. Akala mo mapipigilan mo ako ng ganito. Hindi kailangang pigilan ka, 1 segundo lang na pagtigil ay sapat na. Ito na ba ang huling pakikipaglaban? Suye, ginawa ko na ang sinabi mo. Huwag mo akong lokohin. Hindi siya makagalaw. Ano pa ang magagawa niya? Subukan ng instruktor ang bagong teknik na ginawa ko. Ang tawag sa teknik na ito ay delayed repair. Delayed repair. Ano ba yan? Naku. Itinak niya ng maaga ang mga kahoy para sa pag-aayos. Hindi mapipigilan ang pagkumpuni. Diretso akong tatamaan sa ulo. Tahimik ang lahat. Tumigil ka na. Walang epekto. Tapos na ang oras, tapos na ang pagsusulit. Instruktor, mukhang hindi pa tayo swerte. Ang taong ito ay kusang nagpakawala ng enerhiya. Kung hindi ang ulo ko. Nagtagumpay. Sayang sinunod ko ang sinabi niya. Sinunod mo ba ang sinabi ni Xu? Ano ang sinabi niya sa'yo? Sinabi niya na mag-obserba ako mula sa ligtas na distansya at hanapin ang pagkakataong pigilan ka mula sa likuran. Alam na niya noon pa man ang mga kondisyon sa paggamit ng aking kakayahan. Kahit ba ang mga galaw ni Baitao ay nasa iyong kalkulasyon. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. Ang kalidad ng mga bagong estudyante ngayong taon ay napakaganda. Ginoong Lian Shu, bakit mo sinasadya na limitahan ang iyong kakayahan? Ang iyong lahat ay tahimik. Walang limitasyon sa saklaw ng paningin. Dahil ito ang tunay na layunin ng pagsusulit. Pagsusuri ng kakayahang mag-obserba, husay sa paghatol, lakas sa laban at pagkatao. Gusto kong makita. Kung may makakakita sa mga kahinaan na sinadya kong iwanan. Kaya't ang saklaw at tagal ng kakayahan ng salamin sa araw ay mga limitasyon na sinadya mong itakda. Tama at ang kanilang pagganap ay lampas sa aking inaasahan. Sapat na ang report na ito para makapag-report ka na sa principal. Kaya ikaw ay napilitang maubusan ng paraan. Ginaya mo rin ba yun? Hindi yun gimmick. Ang lakas ng pananakot ni Zhao Li. Ang biglaang pagdating ni Baitao ay nakabigla sa akin. Pero ang pinakanagulat sa akin, yung plano ni Xuye sa lahat ng ito. Kung hindi pa tapos ang pagsubok, ako ay tiyak na magpapalabas ng lakas na lagpas pa sa rehiyon ng bato upang magdepensa. Kung ganun, ako ang lalabag. Pero hindi ba't ang plano ay isang serye ng mga pagkakataon na nagkataon lang? Kung sina Zhao Li at Tao ay hindi lumabas. Ibig mong sabihin ba, na naisip niya lahat ng posibleng mangyari? Tama, ang lahat ng nangyari sa huli ay isa lamang sa mga plano niya. Ang tamang oras ng paglabas ng kahoy na patpat. Ang anggulo,
at ang bilis, ay lahat ay maingat na nakalkula. Kaya niyang gamitin ang isang kakayahan ng antas sa ganitong paraan. Na halos napasubo ako sa bingit ng pagkatalo. Siya ang nag-iisa. May kutob ako. Ang batang ito, ang pinakakatakutan sa lahat ng mga bagong estudyante. Huwag ka nang magpanggap, punong guro. Alam kong gising ka. Ay naku, si Lian Shu nga. Tapos na ang pagsusuri. May mga magagaling bang kandidato ngayong taon? Nandito ang report. Ang iba ay maayos pa naman. Pero may isa na hindi ko maibibigay ang pagsusuri. Yung tinatawag na Xu, isang E-grade na mekaniko. Ang pagsusuri ko ay hindi masukat. Bakit ganoon ang tingin mo sa isang E-grade? Siya ang nangunguna. Hindi siya level. Siya ay rule level. Alam niya lang ang mga patakaran. At kaya pang gumawa ng sarili niyang mga patakaran. Ang ganitong tao kapag inilagay sa battlefield. Siyempre makakabuhay siya hanggang huli. Ang batang ito ay talagang kapareho ng kanyang mga magulang noon. Sana hindi siya mapunta sa lumang landas na iyon. Suye, sandali ka lang. May kailangan ka ba? Salamat sa pagtulong mo noong pagsusulit. Hindi kailangan, ginagamit ko lang ang mga patakaran. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ito ang tanging alaala ng kapatid kong babae. Sabi niya, kung isang araw wala na siya. Nakasalubong ko ang isang batang sobrang galing mag-repair ng gamit. Kaya siya ang pinagkatiwalaan ko. Yung batang magaling mag-repair ng gamit. Wala akong pakialam kung sino ka. Ito ang huling salita ng ate ko. Kailangan kong maisakatuparan ito. Bakit kailangang sa akin paibigay? Tungkol ito sa 3 taon na ang nakalipas. Totoo, ito ay may kinalaman sa repairman. Sa pagkukumpuni ng gasgas na ito. Siya. Hindi siya isang ilusyon. Siya ay isa sa atin. Isa siyang mataas na opisyal sa paaralan. Para sa eksperimento ng ebolusyon, nag-alay siya ng maraming tao. Ang mga magulang ni Xuye ay dinala na sila. Takbo, Xiaowan. Huwag kang magtiwala kahit kanino, lalo na sa kanila. Kao siya, ikaw ba yan? Xuye, kaklase. Hindi ko inasahan na kusang loob kang mag-a-apply bilang tagapagturo. Handa ka nang sumali sa amin ng mga manghuli ng ilusyon para makatulong sa sangkatauhan. Director Kao siya. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Pero sige lang, sabihin mo. 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari sa abandonadong industrial area sa kanlurang suburb ng Jin City? Alam mo nga pala. Dada level na mainit na dugo, nababaliw ka ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Paano namatay si Tangtan? Nasaan ba ang mga magulang ko? Tumahimik ka, wala kang alam. Hindi mo pa ito kayang maunawaan. Peke ang audio. May isa pang salita sa likod ng Kao. Operador ng manika. Isa siya sa mga nakatatandang elder. Tinutukan ka na, umalis ka na. Hahaha, tunay ngang nakakaantig ang ugnayan ng guro at estudyante. Kao siya. Sobrang nabigo ako sa'yo. Elder. Pero ayos lang. Dahil aksidente mong nalaman ang sikreto. Kayo dalawa, maging pinakamagandang koleksyon muna tayo. Naku, mga puppet army ng mga elder. Bawat isa sa kanila ay mailakas ng rock realm. Hindi tayo makakatakas. 3 taon na akong naghintay. Ang hinihintay ko ay ang araw na ito. Survival of the fittest. Mali, dapat ay tapos na ang cooldown time.物竞天择触发，退凡触发。 Anumang bagay na mahawakan ng koneksyon ay nagbabahagi ng mga katangian nito kahit na ng kapangyarihan. Konektado sa buong enerhiya ng virtual na laban.
Kumilos ka. Imposible, hindi ka makakagalaw. Bakit hindi na gumagalaw ang mga mahal ko? Ngayon, akin na ang iyong linya. Ah! Paano nangyari? Hindi pwedeng mangyari. Summer, ikaw pa rin ang dumating. Para sa tinatawag na humanidad, isinuko ang pagkakataon na mag-evolve. Ha 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 ha. Noong araw, pinakakontra sa akin ang mga magulang mo, ang pangunahing researcher ko. Naging pinakamahusay na eksperimento ko sila. At yung batang si Tangtan. Kung hindi siya nagpasabog ng energy source, matagal nang naging successful ang eksperimento ko. Ngayon, kayong lahat ay mamamatay. Maging bahagi kayo ng walang hanggang kung sino. Ikaw lang ang hindi mamatay. Ang koneksyon ng lahat ay naputol. Su, tapos na ang lahat. Hindi. Ito ay isang bagong simula. Hoy, ano ang nilalambing mo? Panahon na para magdiwang. Punong guro, ang batang ito. Sa hinaharap, siya na ang magiging bituin ng Dragon Summer Academy natin. Magiging pag-asa siya ng lahat. Nakita mo ba, Ate Tangsian? Ito ang hinaharap na pinili ko.